Walang ibang hinangad ang isang nanay na nakilala namin sa Bulacan, kundi mapabuti ang 8 taong gulang niyang anak. Sa murang edad kasi, nakikipaglaban ng anak sa iba't ibang karamdaman tulad ng malabong mata at mahinang pandinig. Lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong. Sa ilalim ng tulay, sa kahabaan ng riles ng PNR, nakilala namin ang 8 taong gulang na si Mark. Payat, malabo ang mga mata, mahina ang pandinig at sira ang mga ngipin. Minsan hindi rin siya mapakali sa isang lugar. Ang kwento ng kanyang inang si Judy Ann, 6 na buwan pa lang daw siyang buntis noong ipinanganak niya si Mark. Premature baby po siya. Ang liit-liit niya po. Para siya po siyang kasing laki ng battle. Nung nagbubuntis po kasi ako, 2 months po, nagkakaroon pa po ako. Hindi ko po alam na buntis na po ako noon. Kaya di po ako nagpapacheck up po noon. Pero habang lumalaki ito, mas nahihirapan daw siyang kausapin at alagaan ang anak. Pag po siya kinakausap po siya, minsan po nakakaintindi, minsan po hindi. Tapos po sa katawan niya po, nagwa-wild po siya minsan. Hindi po siya sumusunod. Pag po siya tinotopak na po, magagalit, magwawala po sa loob ng bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap magbasa at hindi rin makasabay sa eskwela, kaya huminto na sa pag-aaral si Mark. Gustuhin naman daw sana ni Judy Ann na ipasuri sa espesyalista ang anak. Hindi naman sapat ang 150 pesos na kita sa kada araw ng kanyang asawang tricycle driver. Kaya ang kondisyon ni Mark, inilapit sa GMA Kapuso Foundation. Sana po matulungan po ninyo po ako na sa pangangailangan po ng anak ko po. Sana po matulungan po ako kasi po hindi po sapat yung kinikita po ng asawa ko. Nitong Lunes, ibinahagi namin ang kwento ng isang kaawa-awang bata na sa kanyang murang edad, marami nang iniindang problema sa kalusugan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mapapasuri na siya sa iba't ibang mga doktor dahil sa tulong ninyo sa GMA Kapuso Foundation. Hirap makipagsabayan sa mga kaedad si Mark. Sa edad na 8 kasi, malabo na ang kanyang mga mata at mahina ang pandinig. Sira rin ang kanyang mga ngipin at payat. Nahinala ng ina ay dahil isang beses lang siya nakapagpasuri nung buntis pa. Dahil po nagpa-check up na po ako nung para po nabigyan po ako ng reseta po ng vitamins para po nainom ko po yun. Para malaman ang kondisyon ni Mark, pinasuri siya ng GMA Kapuso Foundation sa mga espesyalista. Isa sa mga sumuri ay si Dr. Jocelyn Eusebio, isang developmental pediatrician. Diagnosis sa kanya still is intellectual disability. Kaya natin ine-emphasize sa mga parents na pag sila ay buntis, dapat healthy sila. Sumailalim din siya sa Griffith test na sumusukat sa developmental skills. Sa edad niya na 8 years, 3 months actually, ang kakayahan niya sa pag-identify ng letters, nasa 4.5. Pagdating naman sa pagsusulat, nasa 4.5 to 5 years old tayo. Ayon naman kay Dr. Matt Geronimo, isang ophthalmologist, may kaunting grado na ang mga mata ni Mark. Kaya pinasukatan na natin siya ng salamin sa optometrist na si Dr. Christy Querido. Hindi rin pantay yung grado ng left and right. Sa pagsusuri naman ng Ledesma Audiological Center sa pandinig ni Mark, napag-alamang mahina na ang pandinig ng pareho niyang tenga at kailangan na niya ng hearing aid. Ang dentist naman na si Dr. Emil Santos ang mag-aayos ng kanyang mga ngipin. Kailangan din ni Mark ng nutritional build-up, kaya binigyan natin siya ng groceries, gatas at gamot. Mababa po talaga yung ating timbang sa edad po niya, mababa po yung kanyang height sa edad po niya. So meron po tayong tinatawag na severe malnutrition. Ngayong Fire Prevention Month, kaisa ang GMA Kapuso Foundation sa kampanya ng Bureau of Fire Protection upang mapalakas ang kamalayan at kahandaan ng bawat isa laban sa sunog. Ang BFP naman, nakasuporta rin sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project.
Sa unang bahagi pa lang ng 2025, sunod-sunod na ang mga insidente ng sunog sa bansa. Sa mga ganitong sitwasyon, nangingibabaw ang kabayanihan ng mga bumbero na hindi alintana ang panganib, magampanan lang ang tungkulin, ang makapagligtas ng buhay at ari-arian sa oras ng sakuna. Kaya ngayong Fire Prevention Month, muling paalala ng Bureau of Fire Protection, doble ingat, iwasan ang octopus connection, at i-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay. Huwag iwan ang niluluto. Siguraduhing nakasarang mabuti ang tangke ng LPG matapos gamitin. Sakaling magkasunog, agad lumabas sa lugar at tumawag sa 911. I-alarm ang ibang occupants, hindi tayo papasok sa CR. Ano po, dahil yung conception na may tubig doon, mali po yun. At nakalabas ka na, wag ka nang babalik ng iyong tahanan. I-leave it to the responders. Bukod sa pagligtas sa mga nasusunugan, nakapagliligtas din ang mga bumbero ng buhay sa pamagitan ng pagdodonate ng dugo. Sa maraming taong pagsasagawa ng GMA Kapuso Foundation ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, laging nakasuporta ang Bureau of Fire Protection. Sa mga nais pong makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lolier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.